Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Litri kapatid, sagot kita. Mga masama, lagot ka na. Ang babangga, magigiba. Ang aksyon na agad sila. Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, mahigit 100 secure sa Cavitex at Coastal Road. Binuburo pa rin ng kanilang agency ang 13-month pay. Pati sahod delayed at ang uniforme, ginawa pang negosyo para sa mga secure. At wala ring pakiang binabantayan nilang Public Estates Authority, Tollway Corporation. Hinog na para ambusin ang mga ito. Kagawad sa Dasmariñas, Cavite, biktima ng mga parak na ang lakad daw ay huli dap. Ang mga pulis ng Imos, nag-grade kuno parang pero walang warrant ang palusot ninyong gas-gas. Hindi na obra sa aming resback. Ang mga reklamo agad naming aksyonan dito sa T3. Driver na wala ng lisensya pero na mag-renew siya, patong-patong na ang multa. Nagamit daw ng nakapulot ang kanyang lisensya. Aksyonan natin ang problema live. Manigong bagong taon mga kapatid. Happy New Year din kay Ma'am Liza Prestillo, ang ating interpreter. 2012 na pero huwag kayong matakot sa chismis. Nakatapusan na ng mundo. Ang dapat matakot ang mga kriminal dahil una naming gugunawin ang kanilang kawalang hiyaan. Hindi nyo na kailangan pang mag-predict. Alam nyo na kung saan ang bagsak nila. Basta't tiwala tapos abay, ipapalibag namin sa kalaboso pagkatapos ng bakbakan na. Mga tiwali at pabaya, walang kawala, pananagutin, ambush. Enero na ang Pasko, tapos na at bagong taon, pero sigaw ng mahigit 100 secure sa Cavitex at Coastal Road. Ang 13-month pay nila wala pa. Ang mas masaklap, delayed pati ang kanilang sahod. Narito po ang aming ambush. Kahit Pasko at bagong taon, naka-duty ang mga gwardya ng King Solomon Investigation and Security Services na nakatalaga sa Cavitex at Coastal Road sa Cavite na nasa pangasiwa ng Public Estates Authority, Tollway Corporation. Pero sumbong nila, Enero na nga, hindi pa ibinibigay ng kanilang security agency ang kanilang 13-month pay. Nakasaad sa batas, lahat ng empleyado may karapatang makakuha ng 13-month pay at kailangan matanggap nila ito bago mag-Disyembre 24. Ilang beses lang nangako, hindi nila binigay, sir. Sabi nila, petsa dos, ayun, hindi na naman daw sila sigurado kung bibigay o hindi. Itong bagong taon po, wala. Bagong taon tuyo kami. Bukod sa hindi na ibigay ang 13-month pay, palagi pa raw delayed ang kanilang sahod. Ang uniforme pa raw nila dapat hindi abot ng 3,000 piso. Pero required sila ng ahensya na kailangan bayaran ng 6,600 pesos ang dalawang pares. Nang laging dahilan nila, nalilid daw ng mga pagbabayad ng kliyente sa amin. Pinuntahan namin ang King Solomon Security Agency pero tumanggi silang humarap sa kamera. Aminado silang nadindelay na ang sahod dahil kinukulang daw sila sa pondo. Pero giit ng security agency, may bibigay daw nila ang 13-month bukas, January 3. Nag-abroad lang daw ang may-ari na sa Jeriel Valerio, kaya wala silang hawak na cash. May mga collectible kami na hindi pa rin nababayaran ng client. Almost 4 months. So yun, kaya nakipag-coordinate ako sa kanila para may ibigay din nila yung connection namin na dapat ibigay din namin sa tao. Maging ang Chief Security ng Tollway Corporation, hugas kamay sa problema, hindi raw silang dapat managot. Kaya nga pinipersa ko nila, tinasabi ko sa kanila, dapat mabigyan ng mga tao kasi mismong tao pumupunta dito sa akin. Sinubukan din namin kunin ang pahayag ng PAYA Tollway Corporation na siyang kumontrata security agency pero sa gate pa lang, hindi na kami pinapasok. Labas daw sila sa problema ng ahensya. Teka nga, ganun lang yon. Lumalabag na sa labor law ang security agency na kayo mismo ang kumuha. Paano kung hindi na kayo bantayan ng mga gwardya? Alam mo, Tol Rafi, nakakalungkot dito dahil ang pinakadahilan pala nito ay walang pipirma daw. At mukhang dala-dala
yung budget ng may-ari. Baka abroad. Ay, yun na nga yun. Baka pumunta ng Hong Kong ng shopping. Yan, shopping, Hong Kong, pati mga bonus ng tao, bit-bit ng kulukoy. Anyway, nasa linya ng ating telepono ngayon, si Police Chief Inspector Butch Aseo, ang hepe ng Investigation Division ng SOSYA. Magandang hapon po, Major. Magandang hapon po, Sir Erwin, at inyong mga taga-subaybay. Kasama, Happy New Year din po sa inyo. kasama rin ho natin si Tol Rafi, sir. Live ho tayo sa TV5. Anyway, ano pong magagawa ho ninyo dito sa security agency na ito, dyan sa Cavitex at saka SCTEX, Cavitex at saka Coastal? Abay, hindi pa ho na ibibigay ang sweldo. Pwede ho ba ang kalampagin nyo ito, tawagan at bigyan ng warning na bawal ho sa batas ito, Major? Di ho ba? Opo, ganito na lang po. Kung pwede po siguro, mapuntahin po natin sa opisina yung mga nagre-reklamo po nating mga gwardiya para po makapag-file sila ng formal complaint at ipatawag po natin tong agency na to na nire-reklamo po nila. In fairness, sinasabi, bukas ibibigay na raw. Ngayon, kung hindi pa ibibigay ito bukas, ayan siguro sasamahan namin para pwede ba matanggalan ng lisensya itong walang iyang security agency na ito? Titingnan po natin sa RA 5487 po natin, yung sa particularly dun sa Professional Code of Conduct and Ethics po ng mga security agency. Kung may nilabag po sila. Ay, meron talaga nilabag, sir. Opo. Sa bagay, labor problem mo ito. Hindi naman ninyo problema ito. Pero ang tanong ko lamang, baka pwede ho ninyong patawag mga kulokoy na ito para ibigay yung 13-month na mga kawawang gwardya. Ano ho? Opo. Babalikan ka namin. Sige, sir, sandali lang ha. Unahin muna natin itong Department of Labor. Nawala si Department of Labor. Nandyan, si Director Alegre ng Department of Labor. Magandang hapon po. Good afternoon po, Mr. Rafi po, Mr. Gagdo po. Yes, sir. Lapit lang ho namin itong problema ng King Solomon Security. Mga gwardya ho nila dyan sa Cavitex at saka Coastal Road. Abay, New Year na ho, magba-Valentine's na. Hindi pa ho nabibigay yung kanilang 13-month pay. Meron hong kaming gagawin dyan. Papatawag po namin yung agency. At ito'y utusan namin ng agency na ibigay yung 13-month pay. Paano kung magmatigas pa rin, sir? Kasi raw yung may-ari yata mukhang nadala yung kanilang pang 13-month pay. Gagawa ko ng order yan kung ano makakatak sa kanila, garnisin para mabayaran yung mga tao. Alright, kung hindi pa rin ho magbabayad, pwede ho bang tanggalan ng lisensya ito? Ano ba? Yung mangyayari ho sa lisensya sa SOSYA po, no? Pero yung sa Department Order 18-02, as subcontractor, pwede ho namin tanggalan yun. Alright, sige. So they will not be allowed to subcontract. Sige po. Ganun ang gagawin namin. Nangako naman ho na bukas ibibigay daw. Ngayon, kung hindi ho ba ibibigay bukas, diretso na ho kami dyan sa inyong tanggapan at saka sa SOSYA. Alright, maraming salamat po, Director Alegre. So, ganun na lang gagawin siguro natin, Tol Rafi, para mabilisan tayo. Ngayon, meron akong pag-usapan natin saglit, Tol Erwin, dahil sa aking programa sa Wanted sa Radyo. Ito'y talamak na problema yung mga security guard palaging hindi nababayaran at palusot palagi ng mga agency kaya hindi nakabayad sapagkat hindi pa nagbayad yung kanyang kliyente. Siguro it's about time na magpasa ng batas ang ating mga politiko yan, sa mga mabatas, hindi mambubutas, na kung saan bago ka mapayagang magkaroon ng security agency, make sure na meron ka talagang pondo. Meron kang pera. At yung perang pondo, halimbawa 5 million requirement, yan ang i-deposit mo sa escrow, sa isang government bank, na kung sakali man, hindi makapagbayad agad yung kliyente, 2-3 months, meron kang doon mo ikukuha yung pera para pang sweldo pang samantala sa mga tauhan mo. At sa mga 13-month pay. Maganda yung panukala mo na gano'n. Kasi in so many cases talaga, yung mga security agency, mag-apply kahit na walang pera, walang baril, manghiram lang mga holster pero wala naman laman, nabibigyan agad ng lisensya SOSYA dahil may mga kapit doon. Kahit wala ng kapital. Kung hindi nagbayad ng 1 month, wala silang PC, walang sweldo. Kawawa yung gwardiya. Maganda yan ngayon panukala. Hindi, ang problema, alam ba, katulad yan, may mga yung party list group na para daw sa security guard. Si Mikey. Nauto yung mga security guard, binoto-boto. Ang dami mga party list na sabi, kami ang boses nyo sa Kongreso, nasaan sila ngayon? Wala. Diba? Nagdurusa ngayon yung mga gwardya. Nagdurusa yung mga gwardya. Kawawa naman. Habang tayo binabantayan, natutultay sa mga air condition natin, mga kwarto, yung mga pobreng gwardya nasa labas, nainitan, naulanan, kinakagat ng lamok, tapos di pa napapasweldohan, hindi pa nabibigyan 13-month pay. Iba nga, nagpapakamatay pa sa lungkot.
Iba nga, dati, meron ako sa programa. Sinatgan yung ulo ng amo. Dahil malupit na nga, hindi pa nagpapasweldo. Nangyari yan. Sa pagbabalik ng programang Gigiba sa pader ng mga magagancho at loko-loko, lisensyang nawala, ginamit ng nakapulot at naabuso sa katakot-takot na traffic violation. Action natin live. Sa arrest back naman mga pulis na mga nanghulidap di umano sa Dasmariñas, Cavite, ang aming re-rest backan sa bulok na operasyon ninyo. Abangan! Sasaluduan naman natin ang kabayanihan ng isang pulis na namatay sa pagganap na kanyang tukulin. Ang kanyang kabayanihan, abangan. Don't go away, magbabalik ang T3 dito sa